Pagkatapos magdiwang ng Pasko sa Pilipinas, emosyonal naman ngayon ang mga OFW na kailangan na ulit umalis para magtrabaho sa ibang bansa. Live mula sa NAIA may unang balita, si James Agustin. James. Van, good morning. Talaga namang hindi matatawaran yung sakripisyo ng mga kababayan nating overseas Filipino workers na handang mahiwalay sa kanilang pamilya ngayong magbabagong taon. Isa lamang yan sa maraming kwento ng mga pasahero na paalis dito sa NAIA Terminal 3. Gustuhin man na magtiyahin na Mary Jane at Geraldine na sa Pilipinas magdiwang ng bagong taon, kailangan na nilang umalis pa Abu Dhabi. Tinawagan na kasi sila ng kanilang employer. Malungkot po. Malungkot pong malayo sa pamilya, ganun. Lalo na magbagong taon, ganun. Pero kailangan po kasi para sa mga bata. Mahirap dito kasi sa Pinas maghanap ng trabaho kasi maraming hinahanap, ganito kasi ganyan. Hindi ka daling makapasok, lalo na pag hindi ka graduate ng college. Single mom din ang kanyang tiyahin na si Mary Jane na sobrang mamimiss daw ang dalawa niyang anak. Mahirap kasi kung pwede lang hindi umalis, hindi kami aalis. Pero kailangan, lalo ngayon magbabagong taon, dapat kasama pa namin siya. Kaso lang hindi na kasi kailangan na umalis kasi ang hirap ng buhay dito sa Pinas. Emosyonal din ang OFW na si Glenn na pabalik sa Hong Kong. Sa halos 14 na taon daw kasi niyang pagiging domestic helper, tila hindi pa rin daw siya sanay na mawalay sa kanyang pamilya. Siyempre po kasi lalo't ka, isang taon lang po ng baby ko. So parang ang hirap iwanan pag ganun ang sitwasyon. So sabi ko nga para sa kanya din naman to na aalis ako kasi kailangan nila ng better future. Hindi pa rin sanay kasi dito pa rin ang yung heart mo dito pa rin sa Pilipinas. Pero dahil sa sakripisyo mo para sa mga anak mo, so kailangan mong magtiis para sa kanila. Maraming pasaherong mas maagang dumating sa NAIA para hindi malate sa kanilang flight. Si Sherwin at ang kanyang anak hapon pa ang flight pa Taiwan pero andito na sila sa airport. Magbabakasyon daw sila roon para makasama ang asawa niyang OFW na halos isang taon na niyang hindi nahahagkan. Excited sir kasi doon kami mag-New Year. Saka itong anak ko excited din makita mama makasama sa New Year. Galing naman sa Bulacan si Emmy at ang kanyang kapatid na may biyahe pa Iloilo. 4 na oras pa ang kanilang flight pero inabutan na namin sila sa labas ng airport. Mainam na po yung kami nang maghintay sa nagagahol kami ng baka mamaya malate kami sa flight. Baka daming pasahero. Alas 8 pa na flight namin. Para makasama yung nanay namin, nag-iisang nanay namin doon sa Iloilo. Mga kapatid, reunion, ganun. Excited na po kayo? Opo, excited na. Samantala, Ivan, tuloy-tuloy lang yung dating ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3 at nakita ko napakadami din ng mga pasahero doon sa check-in counters. Kaya inaabisuhan natin yung mga pasahero na sundin yung 2 hanggang 3 oras na sinasabi ng airport authorities na magtungo sila dito sa airport bago yung flight nila. O kung kaya nila na mas mahigit pa doon, mas makakabuti yon dahil traffic talaga patungo dito sa mga terminal ng NAIA. Yung manilitas mula dito sa NAIA Terminal 3, ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News.